Hanapin sila. Indiyo! Andres, Nangyari sa'yo? Indiyo! Ayaw! Andres, may masamang balita. Sa pag-alaman ng mga Kastila ang La Liga Filipina, dinakip nila si Rizal. Andres, Dr. Rizal, kinalulungkot ko. Sa ganitong pagkakataon tayo magkikita. Kahanda na mga kasamahan natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas man ako dito, Andres, hindi sa paraang pagtakas. Hindi itong pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ang mga Espanyol ang mga karapatan natin. Andres, kung ganyan mga tuwiran ng bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal, dadaan din sa dugo. Gustuhin man natin o hindi, dadaan din sa dugo. Umalis ka na, Andres. Mapapahama ka lang dito. Kapag nananatili ka rito, paano nang minumpisahan mong laban? Katawan ko lamang ang kayang sabihin ng mga rehas na ito. Hindi ito kayang pigilin ng mga kaluluwa nitong paglaban. Sige na, Andres. Sige na. Sige na, Andres. Sige na. Mga kapatid, ang kailangan natin ngayon ay magbuo ng bagong samahan na magbubuklod sa mga taong bayan at lalaban tayo sa mga Espanyol. Hindi matagumpay ang pagbabago na magpapayapang sinusulong ni Dr. Jose Rizal. Nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan, kundi ang himagsikan. Mapanganib man ang ating tatahakin, pero hindi tayo dapat matakot kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ay ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Awan niyo na po. Bigyan niyo na po ang aming sahod. Tagal na po kami nagtatrabaho dito. Parang awan niyo na po. Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan. Hindi pwede! Mga demonyo kayo. Wala kayong awa sa amin. Mga manggahasa, mga sakim, mga demonyo! Anak! Anak ko! Nangyari sa'yo? Sabi ko naman sa'yo, huwag mong sawayin yung mga utos nila. Anak ko! Indiyo! Kung ayaw niyong matulad sa hampas lupang yan, sumunod kayo sa mga pinag-uutos ko. Indiyo! Inuteles y pateticos. Huwag, Andres! Huwag! Hindi pang tamang oras upang gumanti tayo sa mga demonyong Espanyol!
Andres, alam mo, ang kinabukasan ng susunod na henerasyon, tayong mga nauna ay may kakayahan tayo na lumaban at makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang ama ng Pilipinas. Pinaubaya ko sa iyo ang desisyon ng gawin mo ang nararapat sa iyong paningin. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin ito pigilan. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, ay sisimulan natin ang revolusyon. Bukas ninyo ang mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Mga katipunan, kailangan na natin wakasan ang kanilang pag-aapi. Malakas man ang kanilang kanyon at baril. Kaya natin ito. Dahil sa atin, ang lupain na ito. Sa atin, ang bayan na ito. Itaas ninyo ang mga sedula. Punitin natin ang sedula. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay revolusyon! Mabuhay! Mabuhay revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Laban para sa kalayaan! Mga kababayan, simula sa araw na ito ay kinakailangan nating maghalal ng isang tao para mauna sa ating bayan. Si Andres! Sumasang-ayon ako kay Andres! Ako ay tututo sapagkat hindi ako papayag maging presidente si Andres Bonifacio dahil wala siyang pinag-aaralan. Ganito. Para hindi magkagulo, kailangan natin magpatupad ng isang halalan. Tama! At ang nanalo sa halalang ito ay si Emilio Aguinaldo. Hindi ito maaari. Dapat si Andres ang naging presidente dahil siya ang nagmugna ng revolusyon. Siya ang nagpakalat ng impormasyon na lalaban tayo sa mga Espanyol. Dapat siya naging presidente. Ano naman sa iyong lahat na si Emilio ang nanalo sa halalan at gaya ng sinabi ko, hindi pwedeng mamuno si Andres Bonifacio dahil wala siyang pinag-aralan. Tumahimik ka! Kanina mo pa ako inisulsulto! Kunyita! Halika! Magduel lang tayo! Bilang Supremo, pinapawalang bisa ko ang halala na ito. Hindi nyo ako kaaway. Anong gagawin natin kay Supremo, Senyor Presidente? Dahil sa kanyang aksyon, wala tayong magagawa, kundi arestuhin siya. Pero pag umabot sa dahas, gusto kong magpatayin siya. Ano problema? Wala po, Andres. Buti naman. Dakpin sila! Andres Bonifacio, hinahatulan ka namin ng kamatayan.
dahil sa pagtangkang pagpatay sa buhay ng presidente. Asinto! Mabuhay revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Wala pa ko nung... Ganito. Para hindi magkagulo, kailangan natin ng... You serious? Asinto!